Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Pahalik sa Poong Hesus Nazareno, nakatakdang isagawa sa January 7. Itinakdang isagawa sa January 7 ang tradisyonal na pahalik, bilang bahagi ng pagdiriwang ng kapistahan ng Poong Hesus Nazareno sa Quirino Grandstand Rizal Park sa lungsod ng Maynila. Ayon sa mga organizer, mag-uumpisa ang pahalik sa Martes, kasabay ng paghahanda para sa 30 Fiesta Masses mula January 8 ng alas 3 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi sa January 9, ang mismong araw ng kapistahan. Patuloy naman ang mga paghahanda ng lungsod para sa stage na gagamitin sa Quirino Grandstand, para sa nasabing kaganapan. Si Manila Archbishop Cardinal Jose Advin Cula ang mangunguna sa tradisyonal na Misa Mayor sa hating gabi ng January 9, nasusundan ng traslasyon o ang prosesyon ng Poong Nazareno mula Quirino Grandstand patungong Quiapo Church, na inaasahang dadaluhan ng libo-libong deboto. Samantala, nauna nang idineklara ng Malacanang bilang Special Non-Working Day sa Maynila ang January 9. Sa iba pang balita, presenya ng barko ng China, namataan malapit sa Luzon. Nagpakita ng alalahanin ang Philippine Coast Guard hinggil sa namataang presensya ng isang barko ng Chinese Coast Guard, na tinukoy bilang CCG-5901, malapit sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang barkong ito, nakilala bilang monster ship dahil sa laki nito, 12,000 tonelada na 5 beses na mas malaki kaysa sa pinakamalaking mga barko ng PCG ay na-detect mula sa 54 nautical miles sa lugar ng Capunes Island sa Zambales. Gamit ang Dark Vessel Detection System ng Canada, kinumpirma ng PCG ang nakitang barko ng China nitong Sabado ng gabi. Agad namang ipinadala ng PCG ang BRP Cobra, isang helicopter, at ang PCG Caravan, upang masubaybayan ang naturang barko. Ang barko ng CCG, na unang naiulat na malapit sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc, ay nakita ring gumagalaw patungong kanlurang direksyon at huling nakita na nasa 85 nautical miles mula sa Zambales. Iginiit ng PCG na ang presensya ng barko ng China, sa loob ng EEZ ng Pilipinas, ay isang hamon sa soberanya ng Pilipinas. Binibigyang diin ng mga awtoridad ng Pilipinas ang kanilang pangako na protektahan ang mga mangingisdang Pilipino na nag-ooperate sa mga katubigan na ito, at tiyakin ang kanilang kaligtasan at akses sa katubigan ng Pilipinas nang walang harassment. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.